By the way nga guys, nandito pala ako guys sa Tokyo Haneda Airport. Ayan. Waiting po ako guys ng aking flight mamaya. Nandito ko ngayon guys sa gate 144 kasi ito yung boarding gate ko mamayang hapon. Ayan guys, wala pang masyadong tao ngayon. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! Okay, for today's video guys, magbibigay lang din ako ng reaction sa mga abusado natin, mga kapwa natin Pilipino na kumukuha ng mga pagkain sa food box. Especially po ang mga student, mga international students sa Canada. Magbibigay ako ng reaction sa kumakalat na video ngayon, mga naging issue sa food banks. Ito nga guys, meron talaga guys food banks. Ang food banks ay para lang po yan sa mga mas nangangailangan na mga Canadian citizen para ho makakuha sila ng pagkain sa food banks. Pwede din po makakuha ng mga pagkain sa food banks ay tulad ko ng mga low income, mga newcomers, lalo na po yung mga pamilya na mga bago lang po sa Canada. Pero guys, ang mga international student ay hindi po sila allowed na kumuha ng mga pagkain sa food bank. Meron guys ngayon na nagiging viral na kumukuha siya ng mga pagkain sa food bank. Iniikot pa yung mga food bank sa area nila para lang makakuha ng maraming stock. Hoarding. International student siya. Ibig sabihin, kaya siya na-approve na maging international student sa Canada ay malaki yung funds niya, marami siyang pera. Kaya nga siya na-approve bilang international student sa Canada at na-approve yung visa niya kasi nga capable siya na mag-aral sa Canada. Meron siyang pera, masustentuhan niya yung pag-stay niya sa Canada at hindi siya magiging burden. Kaso ngayon, ano nangyayari? Sinasamantala yung stock, sinasamantala yung mga pagkain sa food banks na hindi naman po sila allowed na kumuha. Tapos, napaka-proud pa. Mag-video, ipagka-live na marami siya nakuhang stock sa food bank. Hindi maganda. Hoarding na yun eh. Pagiging greedy na yun eh. Hindi tama. Kasi ang food banks ay para lang po talaga yan sa mga Canadian citizen na mas nangangailangan ng mga low income sila, naapektuhan sila ng pandemic, nahirapan sila sa budget, mga newcomers, low income, yan. Sila po, mga homeless. Nakakaano naman kasi guys, kasi ang dami kasing laman ng nila, pinamimigay sa food banks. Alam ko guys, worth 500 Canadian dollars ang pinamimigay nila. Kada pamigay sa isang tao yung supply sa food banks. Ang dami na yun. Siguro mga isang na yun guys trolley or kalahating trolley na yun ng supply na pagkain. Talagang madami na yung guys. Ako nga, $20 lang ang pinamili ko ng mga stock. Marami na ako nabibili. Yung pa kaya kung worth 500 ang pamimigay ng food banks, ang dami na nun, di ba? Tapos, ngayon, sasamantalihin ng mga international student na pag-hoard sila, ikutin na lahat ng food banks para marami silang stock. Nakakalungkot yung guys kasi nga, hindi tama yon na gano'n ang ginagawa nila na manguha ng mga pagkain sa food banks, pag-hoarding, ikutin para lang makarami sila ng stock. Kaya ngayon, ang IRCC ay nag-speak sa mga international student sa proof of funds. Kaya ngayon guys, nilakihan na po nila yung proof of funds na dating 10,000 CAD for 1 year, ngayon 20,000 CAD na, and then kailangan nila bayaran yung isang taon na tuition fee. Kasi nga nakarating na yan guys sa IRCC na ganyan ang ginagawa ng mga, hindi naman lahat, okay? Pero meron kuha ng mga international students. Kasi na dati, meron din ang India na kumukuha din ng supply sa food bank, sa picture na rin yun. Tapos ngayon, mga Pilipino. Meron din talaga guys, sa group na nag-share, na proud pa siya, na nakakuha siya ng pagkain sa food banks. Tapos, ini-encourage niya pa yung mga kasama niya na kumuha ng pagkain sa food banks. Kasi nga madami daw supply, laking tipid daw nila guys sa isang linggo. O di ba guys, kung makatipid ka lang ng 150 sa isang linggo, ano na yun? Laking pera na yun kasi kung sa isang family dito, ang budget guys talaga sa pagkain siguro mga 150 to 200 Canadian dollars. Marami na yun guys, marami na kayo mabibiling stock noon. Kaya tuwang-tuwa sila na nakakuha sila ng pagkain sa food bank kasi laking tipid nila. Pero hindi nila alam na may malaking impact yun sa kanila. Okay, meron yung negative Pag mag-apply sila ng PR, ay ma-trace po yun ng IRCC. Kasi nga, bago kayo kumuha ng supply sa food bank, ay nakalagay po yung details. Hindi naman po yan basta na lang ibibigay nila na walang kayo pinirmahan, wala kayong binigay na info.
record yan guys. Tapos, so actually guys, ako din, nagpaplano din ako kumuha ng pagkain sa food bank. Kaso, di ako makapunta. Distribution ng food doon sa may amin ay Tuesday and Friday lang. So, hindi to sa oras ko guys. Kasi 2 to 3 ata yung distribution doon sa may amin na food bank. 2 to 3 p.m. Tuesday or Friday. So, hindi ako nakakalabas. Pero taga guys, gusto ko ba-try na kumuha ng pagkain dyan sa food bank. Bago lang, kailangan mo din ng may stock ng pagkain. Kahit libre ka naman sa pagkain, pero gumahin mo na meron ka sarili pagkain. Kaya minsan bumibili din talaga ako ng snacks ko para meron ako sarili pagkain sa kwarto. Hindi naman ako umaasa sa employer ko pa anong pagkain. Kasi minsan meron ka din gusto mo kainin, di ba? Mag-craves ka din sa mga pagkain na gusto mo. Kaya, ang payo ko sa inyo, lalo sa mga international student, huwag niyo pong pagsamantalahan, huwag niyo pong, porque meron kayo nakakuha, huwag niyo pong samantalahan, huwag po kayo maging abusado kasi kawawa naman po yung mga mas nangangailangan ng pagkain sa food banks, marami po mas nangangailangan sa inyo. Hindi po ba naman kayo bumili ng pagkain sa supermarket, sa grocery, gawin niyo na lang po yun. Huwag niyo na pong alisan ng supply o bawasan yung supply ng food banks. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung aking reaction tungkol sa food banks at mga ginagawa ng mga international student about sa food banks na naging abusado na, naging greedy na, at nag-hoarding. Hindi maganda. Huwag niyo na pong tularan guys kung kayo ay mga international student. Huwag niyo na pong gayahin yung ganong ginagawa nila. O pagtipid na lang para hindi kayo mahirapan mag-budget sa pagkain. Mura lang po pagkain sa kanila at kaya-kaya niyo pong afford yun. Huwag niyo pong samantalahin yung pagkain sa food banks kasi meron po mas nangailangan sa kanila. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung gusto niyo po yung video ko at nakakatulong sa inyo o nagkakaroon kayo ng idea o na-inspire kayo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.